Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo would be for your general life, and we have 8 of Swords. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito parang nawawala ng ganang gumalaw, nawawala ng ganang dumiskarte, nawawala ng gana na mag-take action kasi feeling ninyo restricted kayo, feeling ninyo, alam mo yon, hindi kayo, wala kayong laya, no? Pero hindi totoo yun, no? Hindi totoo yun. Kasi yung sinasabi ng 8 of Swords, kung ano man ang gusto ninyong gawin, you can do it. Wala namang kumukontra sa'yo. Wala namang nagpe-prevent sa'yo from doing so. Kumbaga, self-sabotaging energy. No? Si 8 of Swords. Parang you are getting in your own way. Maaring nag-overthink lang kayo. Or maaring nag-overanalyze kayo ng inyong situation. Kaya feeling ninyo, yun, hindi kayo malayang gumalaw. No, but it's just in your mind, no? Yun ang sinasabi nito na nasa sa isip mo lang yon. But ang totoo, you are free to do whatever it is that you want to do or whatever it is that you may want to achieve. Kayang-kaya mong gawin yon. Kayang-kaya mong marating yon. Okay? So for your money, career, and finances, we have King of Pentacles. Napakaganda. Napakaganda because this is about wealth, this is about abundance, prosperity. So marami kayong marami kayong pera, marami kayong material possessions, nakapag-ipon na kayo, successful na kayo pagdating sa inyong money, career, and finances, successful na kayo pagdating sa mga sa trabaho, sa karir ninyo, sa negosyo, kung mayroon kayo negosyo. So, nandoon na kayo sa, kumbaga, tugatog ng tagumpay. You know? Nasa pinnacle of success na kayo. So, ganun ang, ni King of Pentacles. Ganun ang energy na pinaparating niya sa'yo. Okay? Kaya, kayo, maswerte, no? Maswerte kayo. Kasi, kumbaga, lahat ng effort na ginawa ninyo pagdating sa pagtatrabaho ninyo, pagsisikap ninyo magkapera, so talagang maaaring nandoon na kayo sa puntong nagkaroon na kayo ng success, no? Nagkaroon na ng magandang bunga or magandang resulta ang mga pinagtrabahuan ninyo. So, sa inyong relationships, we have 2 of Swords. So, si 2 of Swords is about indecision. Meron kayong importanteng pagdedesisyonan dito related sa inyong relationship. But, sa ngayon, hindi pa ninyo ito mapag-isipan mabuti. Nakakross ang kamay, so ibig sabihin nito na hindi pa ngayon, ayaw ko pa. No, ayaw mo pang magdesisyon, o pinipili mo pang hindi mo natignan ang inyong sitwasyon mismo, ayaw mo pang i-dissect ang inyong sitwasyon. So, in other words, ayaw mo talagang magdesisyon pa sa ngayon. Ayaw mo pang tignan, ayaw mo pang examinin, no, ang inyong sitwasyon. So, it's either hindi ka pa handa or kulang pa siguro ang mga detalye, mga information na hawak mo para makapag-desisyon ka. Kaya, mas pinipili mo na, teka lang muna, wag nyo muna akong kulitin, parang ganun. So, tignan natin kung ano pa mga messages sa inyo. Kuha tayo ng clarifiers. And, maraming salamat muna for subscribing. If you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And meron po tayong join button sa baba ng video. Kung interesado po kayong mag-member sa channel, just click that button po, no? At makakapamili kayo ng tier kung alin ang gusto ninyo. So, sa 8 of Swords, meron tayong the Lover's energy. So, decision making din ito Decision making din. So, baka meron kayong meron kayong kailangang pag-isipan, no? Na baka papasok na ba ako sa relationship sa ngayon, kung lalo kung single pa kayo, 'di ba? Baka meron naliligo sa inyo
At ayun, baka pinag-iisipan ninyo sino kaya rito or handa na nga ba ako pumasok sa isang relasyon. So, yung mga ganun ba, no? Pwedeng along those lines ang pinag-iisipan ninyo sa ngayon. At pwede rin na yung decision making na to related doon sa pag-aasawa. Diba? Baka ang iba sa inyo merong karelasyon na at baka kayo ay baka merong engagement, 'di ba? Baka meron dito magpo-propose na sa iyo. Pwedeng ganoon, and that could be something no na kailangan ninyong pag-isipan pa. Kasi baka hindi pa ninyo sukat akalain na magpo-propose na yung person ninyo. With the justice energy, ayan, so there is balance din dito, no? So feeling ko, mababalanse na ninyo sa ngayon or kailangan, baka panawagan ito sa inyo na kailangan ninyong balansehin yung trabaho versus relationship, no? O pwedeng ganon. Kasi, baka meron kayong issue, no? Sa inyong relationship, baka sa sobrang focus ninyo sa pagiging successful ninyo sa inyong money, career, and finances, baka nanineglect na ninyo ang inyong person. Baka nanineglect na ninyo ang inyong relationship, no? So, pwedeng ganon. Kaya, pwede na, this is asking you to bring the balance back sa buhay ninyo in all areas of life, lalo-lalo na between relationship and inyong money, career, and finances. Okay? So, with the, by the way, teka lang, pahabol lang, no? Meron pang pumasok. Maaring iba sa inyo merong pinaglalaban sa trabaho. Baka ang iba sa inyo hindi pinapasweldo ng tama sa oras, may back pay, yung ganon. So siguro yun din ang pinaglalaban ninyo rito, no? But when the justice card comes in, sa reading, ibig sabihin nito, lalo kung meron kayong mga ipinaglalaban dyan sa korte man or hindi, yan, yung parang pinapromise yan sa inyo na makukuha mo kung ano yung magandang resulta, magkakaroon ng magandang outcome, no? O pwedeng mapanalo mo yung case mo na yan or kung ano man ang pinaglalaban. 2 of Cups, ayan, so relationship ito na pwedeng pasukin ng iba sa inyo. Baka kung single pa kayo, no? Baka ang iba sa inyo single pa. Kasi meron din tayong lovers dito So pwedeng single pa at baka yung pag-iisipan ninyo rito kung handa kayong pumasok na sa bagong relationship. Tulad ng sinabi ko kanina. So, pwedeng ganun. No? Pwedeng yun pa rin, yun ang iniisip ninyo. Or pwede rin na leveling up talaga ng commitment ito for some of you na gusto ninyong pag-isipan. Or, pwedeng, kung ang iba sa inyo baka nasa relasyon na, baka nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap, nagkaroon ng communication gap, nagkatampuhan, baka yung pinagdedesisyonan or pag-iisipan ninyo sa ngayon if handa ka nang patawarin ng taong ito or if makikipagbati ka na. So, yun na napipick up ko dyan. So, final message ni Sagittarius. Tingnan natin kung ano ito. We have giving birth. Ayan, baka manganganak na ang iba sa inyo. Sagittarius, baka kayo manganganak or baka yung person ninyo manganganak. Or kung hindi man, baka this is an opportunity. No? This could be a new opportunities na, could be a new opportunity na papasok sa buhay ninyo. Baka merong offer kayo ng financial opportunity, career, or business. Yung ganon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.